pressure is part of my job, and a lot of people ask me how I handle it, and of course there's added pressure playing at home. But it's nothing compared to the pressures that regular everyday Filipinos have to face providing for their families. Kagulat World, ito na ang sandaling yumanig sa buong mundo. Ang ating Pinoy tennis powerhouse, si Alexandra Ala, ay sumabog sa gitna ng Rizal Memorial. Sa isang laban na hindi malilimutan, dinurog ni Alex ang Russian speedster na si Alina Chareva sa score na 6-1, 6-2 sa kauna-unahang WTA 125 Philippine Women's Open. Pero huwag kayong kumurap dahil ang panalong ito ay hindi naging madali. Sa gitna ng nag-aalab na hiyawan ng fans, isang nakakapigil hiningang injury scare sa second set ang nagpatigil sa tibok ng puso ng buong bansa. Habang nangunguna si Alex, biglang tumawag ng medical timeout, isang sandali ng matinding kaba na nagpalutang sa tanong, kaya ba ng kanyang katawan ang bigat ng pangarap ng bansa? Ang home court explosion na ito ay naging pambansang frenzy. Ang packed stands sa Rizal Memorial ay nagmistulang arena ng mga gladiator, kung saan ang bawat puntos ni Alex ay sinasagot ng dumadagundong na cheers. Matapos ang masakit na Australian Open heartbreak kung saan dulas ang tagumpay sa kanyang mga kamay, heto si Alex, mas matapang, mas mabilis, at mas gutom sa panalo. Ito ang tunay na loss to legacy. Mula sa pagiging underdog sa Melbourne, ngayon siya na ang mukha ng tagumpay sa Manila. Pero ang injury scare, iyon ang tunay na test ng kanyang grit versus body limits. Social media is currently in a state of shock and awe. Ang kaba ay napalitan ng relief at matinding paghanga na makitang bumalik si Alex sa court na may mas matinding determinasyon. Ang pressure ay abot langit. Binabalanse ang WTA points para sa kanyang Grand Slam dreams habang bitbit ang dangal ng Pilipinas bilang second seed. Ang global impact? Massive. Ang buong mundo ay nakatitok ngayon sa Southeast Asia. Pinatunayan ni Alex na ang Pilipino ay hindi lang basta host, kundi mga kampeon sa loob ng sariling turf. Bayan, ang tension ay electric, ang emosyon ay umaapaw. Ito na ang simula ng bagong kabanata. Mananalo ba siya hanggang dulo? Abangan dahil ang susunod na gulat ay mas matindi. Believe again. Ito na ang intense clash ng career versus bansa narrative na nagpaiyak at nagpatawa sa atin ngayong gabi. Balikan natin ang kwento. Si Alex Ala, world number 49, ay pumasok sa court pitpit ang anino ng 2020. Noong taon na yon sa ITF Spain, si Chareva ang tumalo sa kanya sa straight sets. Marami ang nag-aalala, baka maulit ang kasaysayan. Pero ang Alex na nakita natin sa Manila soil ay isang blazing warrior. Sa loob lamang ng 24 minutes, tinapos niya ang first set, 6-1. Ang kanyang lefty power ay tila kanyon na hindi mahabol ng bilis ng Russian. Hustle, power baselines at matinding focus, ito ang perpektong panimula. Ngunit sa second set, habang leading si Alex sa 1-2, biglang nagdilim ang paligid ng Rizal Memorial. Isang medical timeout ang tinawag. Doon na pumasok ang matinding kaba. Fans held their breath. Matapos ang AO strains at ang sunod-sunod na training sessions, bumigay na ba ang katawan ni Alex? Ang tensyon sa pagitan ng kanyang grit versus body limits ay naging sentro ng usapan. Marami ang natakot na baka ang historic debut na ito ay mauwi sa injury retirement. Pero dito napatunayan ang dugong Pinoy. Ang comeback energy ni Alex matapos ang timeout ay hindi lang basta laro. Ito ay statement. Imbes na manghina, mas naging agresibo si Alex. Ang bawat palo niya matapos ang gamutan ay mas may bigat, mas may direksyon. Ang injury dodge na ito ang naging turning point ng laban. Pinatunayan niya na ang resilience ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagpapatuloy sa kabila nito. Ang frustration mula sa past losses ay naging gasolina para tapusin ang laban ng may dignidad at lakas. Ang crowd reaction? Isang blend ng nerves and admiration. Ang kaba sa posibleng setback ay mabilis na napalitan ng relief na makitang nakuha ni Alex ang 6-2 win sa second set. Ito ang Manila Magic, isang paligid kung saan ang suporta ng bansa ang nagsisilbing gamot sa anumang sakit ng katawan. Sa pagtatapos ng laban, hindi lang si Chareva ang tinalo ni Alex, kundi pati na rin ang mga pagdududa ng mga kritiko. Siya ay hindi lang pambansang icon. Siya ay isang global contender na handang sumagupa sa kahit na anong unos. Hindi nagtatapos ang kwento sa huling palo ng bola dahil ang tunay na emosyon ay sumabog sa post-match interview.
Habang hinihingal pa at puno ng pawis, humarap si Alex Ayala sa mikropono at doon natin narinig ang boses ng isang tunay na kampeon. Gamit ang mga katagang tagos sa puso, tinawag niyang unbelievable ang suporta ng crowd at inaming surreal ang pakiramdam na makalaro sa sariling bayan pagkalipas ng maraming taon. Sa on-court chat na iyon, kitang-kita ang pagkapawi ng pagod sa kanyang mukha nang marinig ang hiyawan ng mga kababayan. Inamin ni Alex na ang enerhiya mula sa stands ang naging susi para malampasan niya ang mga tough moments, lalo na ang nakakatakot na medical timeout sa second set. Ang kanyang tono, isang perpektong timpla ng pasasalamat at nag-aalab na determinasyon. Bagamat inamin niyang naging scary ang injury scare, ginamit niya ang bawat laban Alex na sigaw bilang gasolina para ituloy ang laban. Ang fans, hindi lang basta humanga sa galing niya, kundi nahulog ang loob sa kanyang humility at resilience. Nakita ng buong mundo na si Alex Ayala ay hindi lang isang estatwa ng tagumpay, kundi isang tao na marunong tumanaw ng utang na loob sa bawat Pilipinong nagdasal para sa kanya. Ito ang Pinoy Pride sa pinakamaas nitong anyo, yung tagumpay na hindi lang para sa sarili, kundi alay sa buong bansa. Ngunit higit sa emosyon, ang panalong ito ay nagpadala ng shockwaves sa buong tennis world. Ang inaugural WTA 125 Philippine Women's Open ay naging usap-usapan sa international headlines. Napatunayan natin na ang Southeast Asia, partikular ang Pilipinas, ay hindi lang spectator sa mundo ng tennis, kundi isang rising powerhouse. Sa harap ng mga mata ng mga tennis legends at WTA stars na sina Donna Vekic at Magda Linette na nakatutok din sa torneo, ipinakita ni Alex na kaya nating mag-host ng elite play na may passionate crowd na hindi mapapantayan sa ibang bansa. Ang tagumpay na ito, sa kabila ng injury scare, ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng Asian players. Binubura nito ang lumang pananaw na ang mga Pilipino ay mga strugglers lamang sa world stage. Ngayon, tayo ay kinikilala na bilang mga contenders. Kung magpapatuloy ang ganitong init ng laro, ito ang magiging ultimate legacy builder. Inaasahan ang pagbuhos ng mas marami pang sponsors, international events, at global belief na ang Manila ay isang lucky ground para sa mga kampiyon. Mula sa heartbreak sa Melbourne hanggang sa nag-uumapaw na pag-asa sa Manila, nasaksihan natin ang transisyon mula loss to legacy. Paano nga ba niya nalampasan ang takot at ang multo ng nakaraang pagkatalo? Simple lang, sa pamamagitan ng hindi matitinag na pananampalataya at pagkakaisa ng ating lahi. Ang atmosphere sa Rizal Memorial ay nananatiling electric, isang timpla ng relief at excitement para sa susunod na kabanata. Abangan ang round of 16 dahil ang laban ni Alex ay laban nating lahat. Rally the nation, believe again.